Ako si Shazzy. Ako isang nagbebenta ng mga damit ng pampainit ng relasyon ng magkasintahan. Online shop owner. Para makatulong na dumami ang followers ng shop, nagpa-siya akong umupa na isang kontratang boyfriend. Kasama ko para sabay kami mag-ambak sa pagdami ng tao. Hindi ba nagbebenta lang ng ganong damit? Nagpakainis. Hello? Ang live ng CP na Yuja at ang muscle guy, tumataas na naman ang data. Ang benta natin, bumababa ng 20% kapag napatuloy pa ito. Ang nagmamamadali, di nakakain ng mainit na tufo. Sigurado ba isang super angkop na gwapong lalaki na bilang darating? Sige na nga. Ay. Mashi. Zizi, kamusta ang paghanap mo ng kontratang boyfriend? Huwag mo nang itanong yan. Ang tangkad, may abs, may dog waist, tsaka gwapong-gwapo pa. Ang hirap kaya maghanap niyan. Oo nga. Ikaw si Shuyeye? Maglagay ng 15 character na magdadagdag sa review ng Dazong Jianping. Kasamang 3 litrato sa loob ng shop. Pwede ka makakatikim ng libreng bagong cake. Sige. Sandali lang. Shuye, ang hirap ng buhay nyo, pero buti na lang gwapo ka. Ganito na lang, kapag pumayag kang makipagrelasyon sa akin, ako nang sasagot sa tuition at living expenses mo. Anong say mo? Hindi na kailangan. Huwag mong tanggihan ang offer ko! Ay, ang ingay niyo naman. Ang tagal na nating hindi nagkita. Shazzy, Sige na. salamat. Shuye. Dito ka nagtatrabaho? Hindi. Mukhang part-time utility worker ka. Sige, huwag na nating pag-usapan. Ikaw naman, Shazzy. Naalala mong pangalan ko? Oh, pinapanood ko ang live mo minsan. So, ibig sabihin, bumili ka ng lenjer para sa girlfriend mo, kaya ka nakapanood sa live ko. Ang crush ng lahat, laging sa iba napupunta. Akala ko pa naman, makakascore na ako. Matangkad, matikas ang balikat, at may abs, at mataba pa ang puwet. Shazzy, ano bang iniisip mo? Oh, bakit mo sinusuot ang uniform ko? Lausyo. Nasa probation ka pa lang, kaya normal lang nabigyan ka ng uniform. Kapag nakita ka ng boss na masipag ka, agad ka na magiging regular. Pasensya na, nakaabala pa ako sa'yo. Ayos lang. Ikaw ang pinakamasipag sa shop. Sige. Wala akong girlfriend. Teka lang. Magkano ang sahod mo? Gano'ng katagal ang trabaho mo? 22 yuan. Walang oras. May CCTV sa shop. Hindi ako pwedeng magtagal dito na nakatayo habang nakikipag-usap sa'yo. Teka lang. Mag-add tayo sa WeChat. Alam mo na rin tungkol sa live ko. Ako yung nagbebenta ng ganang mga damit. Kailangan ko kayo ng partner sa live streaming. Sa tingin ko, bagay na bagay ka sa requirements ko. Kaya gusto kitang imbitahan. Huwag kang mag-alala. Kahit na itong trabaho ko, mukhang hindi ka galang-galang. Marami pa rin kita. Ay nako, totoo talaga yon. Magandang sahod dito.
Sige na, i-add mo na ako. Classmates naman tayo nun na. Bigyan mo naman ako ng pabor. Pwede ba? Huh? Resignation letter? Pati assistant ko nag-resign. Ngayon, ako lang talagang natitira. Shuye, ano na? Nakapag-decide ka na ba? Sobrang urgent na ito para sa akin. Kailangan ko ng sagot ngayong araw. Pwede. Nakalimutan ko palang sabihin, sa ano na buwan, may kontrata tayo na hindi ka pwede makipagrelasyon sa iba. Hindi. Baka magbago pang isip niya. Pwede lang sa'yo. Tama ba? Sa oras ng trabaho, magpanggap tayong magkasintahan. Bakit parang isa-isang salitang lumalabas sa bibig niya? Hindi naman. Sa ano na buwan na ito? Kasi kapag makasama tayo sa isang lugar, kailangan natin magpanggap na magkasintahan. Matatalas ang mga mata ng fans. Kung gagawa ng palabas, dapat kompleto. If nasa kamay na sana, nawala pa. Isend mo sa akin ang address para makita ko kung ano ang work environment. Yes! mm. Mm. Ako kasi, sobrang busy. Wala kang oras para magayos. Talagang matalino ka. Kahit anong gawin mo, mabilis at magaling ka. Kumain ka na ba? Hindi pa. Nasaan ang kusina? Doon banda. Umorder na ako. Wow! Oo nga pala. Ang sahod mo sa pag-livestream kasama ako, pwedeng maging 10 beses ang dating sahod mo. Kasi nag-resign ang assistant ko. Kaya, kailangan mo rin palitan ang trabaho niya. Pwede ba? Parang masyado kong mukhang kapitalista. Baka mainis siya. Huwag kang mag-alala. Ayon sa rate ng assistant, kukumtahin ko ang bayad. Mag-e-edit ng ilang videos. Tapos, aalaga ng araw-araw kong buhay. At paglabas-labas, madali lang yan. Siyempre, kung mahiling ka, sabihin mo.
Mag-i-expire ng kontrata ko sa bahay. Libre bang tirahan? Nakikita kong bakante ang guest room mo. Ano? Makikitira ka sa akin? Makikitira ka sa akin? Oo. Kung full-time lang ako, libre ang pagkain at tirahan sa coffee shop. Pag-iisipan ko muna. Teka. Sige. Libre ang tirahan mo. Sige. Magsisimula ba ako ngayon? Sa wakas, ayos na. Para sa pagdiriwan ng pagpasok mo at para ma-build up ang city vibes natin, libre kita bukas. Doon na lang sa malapit sa square ng Malatang. Yung Malatang na yon, sobrang sarap. Tapos pagkatapos kumain, pwede tayong pumasya sa hang mo. Anong palagay mo? Bukas may shift ako sa coffee shop. Mga alas 6 ng gabi matatapos. Sakto lang. Ako na lang susunod sa'yo bukas. Okay ba? Sige, hihintayin kita. Ayos. Kuya, idagdag mo naman ako sa WeChat. Hindi naman kita laging iistorbohin. Pwede ba? Sige na, i-add mo na ako. Kuya, ngayon lang naman to. Nakiusap naman oh. Kuya. Baby, Halos nakalimutan ko. Magkasipi kami ni Shuyi. Bukas ng first time namin, kumubuking kami sa totoong buhay na wala kaming connection. Wala, bagsak lahat. Buti na lang, maingat siya mag-isip. nandito na ang girlfriend ko. Pakiusap, wag mo na akong guluhin. Anon, huwag kang kumapit sa boyfriend ko ng ganyan. Kung hindi, mapipilitan akong tumawag ng pulis. Oo nga pala. Maghahanap na ako ng lugar para hintayin ka. Ayan ang hang maestro sa unahan. Gusto mo bang pumasok at silipin? Ayoko. Nasaro na tayo eh. Sige na. Mukhang gusto niyo kong hilain para magbalik tanaw sa kabataan. Malala yung lalaking crush niyo nung high school. Isang ikot lang naman. Ayoko. Kung may mga tao o bagay kang gustong balikan, ikaw na lang ang pumasok para mag-reminisce. Hihintayin kita dito sa labas. Ako? Sino naman ang babalikan ko sa loob? Narinig ko dati na meron kang chismis na boyfriend. Chismis ng boyfriend? Bilis, pakopya naman. Yung assignment sa physics. Shayi! Mali mo ngopya ng assignment. Kailangan mo sumagot sa sarili mo. Sige na nga, simula ngayon, tatanungin kita kada tanong basta't hindi ka mainis sa akin. Alin bang tanong hindi mo alam? Lahat. Hindi mo alam ang lahat? Tignan mo. Ayon sa formula ng pagitan ng double slit interference, mas mababa ang wavelength ng pulang liwanag kaysa sa violet. Kaya mas malaki ang pagitan ng interference pattern ng pula. Kaya batay dito, maaari nating makuha na mali ang A at B. Ngayon tignan naman natin ang C at D. Parang may ganong tao nga. Kaya dahil tinuruan ka lang ng ilang tanong, nagustuhan mo na siya. Ako, nung panahon na yon, estudyante pa ako, medyo innocent sa pag-ibig. Pero kalaunan, hindi ko na siya nagustuhan. Kung hindi ako nagkakamali, nung high school, nakaupo ka sa harap ko. Araw-araw, hinihingi mo ang physics homework ko para kopyahin. Oo nga, kinopya ko nga, pero ikaw din naman ang kusa na nabigay sa akin, hindi ba? Pero kahit minsan, hindi mo ako pinayagan na piluwanag ang mga tanong sa'yo.
Pero kahit minsan, hindi mo ako pinayagan na piliwanag ang mga tanong sa'yo. Bakit? Bakit para allergic ka kay Chen Wenlin? At kala lang iba may utang siya sa'yo. Oo nga. May utang nga siya sa akin na hindi pa binabayaran. Ha? Magkano ang utang niya sa'yo? 50. Sige. Di ba sabi ko ako ang taya ngayong gabi? Baka sa susunod, makalimutan kong bayaran ka at hindi mawawala sa isip mo. Si Chen Wenlin may utang ng 50 sa'yo. Naaalala mo pa ng 7 taon? Ganyan ka kasi pagdating sa pera? Talaga bang iniisip mo na dahil lang sa 50? Kaya ayaw ko kay Chen Weilin. Eh kung hindi, ano pa? Pati sa pagagalit, ang cute niya pa rin. Nakakatuwa. Hoy! Halika. Kailangan natin sanayan ang chemistry sa harap ng kamera. Ha? Niloloko mo ba ako? Ano? May girlfriend ka ba talaga sa private, pero sinabi mong wala? Para lang maaga mong trabaho ko? Wala. Ayokong... Anong ayaw mo? Sige na. Wala na tayong oras para magiging couple sa papel. Ikaw nang binabayaran kong 222 per hour na rate. Pwede mo ba kung paniwala na sasuway ka sa presyong iyon? Halika, mag-practice tayo ng yakap. Shuye! Ano bang gusto mo? Kung hindi mo kaya, pwede kitang palitan kahit kailan. Shazi, subukan natin ulit. Para mas magandang resulta sa proseso. Pwede ba kitang hawakan? Siyempre. Basta't hindi mo gagalaw ang private parts ko. Sige, ulitin natin. Sige. Shazi, tignan mo ko. Ang mga matang to, ang hirap iwasan. Kaya pala nung nasa high school tayo, sabi nila, mas malalim pang kayong mga mata kaysa sa aso. Tumingin ka sa akin. Ano nangyari sa'yo? Ay nako, sige na, kalimutan mo na. Hindi muna tayo mag-iensayo. Normal na live stream na lang ngayong gabi. Kung magtanong ang mga fans, sabihin nila na sa malamuyugto pa tayo. Subukan ulit sa susunod. Iinom muna ako bago makipag-battle sa'yo. Ipapakita ko muna sa'yo ang ilang bestsellers ng shop. Sa livestream, hawakan mo itong damit na ito. Ako ang mag-i-introduce. Ang sexy naman ito. Paano ba malalaman ang harapan at likod? Itong harapan at itong likuran. Ang tawag sa design na to ay bukas takip, ready kain. Ang lakas ng benta nito, mahilig ang mga lalaki sa ganong pahalaga at pa-sexy. Bilang lalaki, dapat gets mo yan. Anong ibig sabihin nun? Hindi mo alam ang ibig sabihin? Wala ka ba talagang naging relasyon itong mga taon? Wala. Eh ikaw, dito mga taon, marami ka bang nakarelasyon?
Curious ka ha? Gusto mong malaman? Eh di dapat lukuhin muna kita. Siguro mga 5? 6? Ay nako, sobrang dami. Di na mabilang. Sa lahat ng ex mo, nakita ka na suot ang mga ito? Oo naman. Yung huling ex ko, pinakalap niya ito. Tuwing suot ko, hindi siya makapagpigil. Oo nga pala. Yung ex ko bago nun, super hilig niya to. Palaging mahigit 3 oras ng labanan. At ito pa, tuwing itong suot ko, hindi sila makapagpigil. Sobrang nahuhumaling. Tama. Ito pa, tuwang-tuwa din sila dito. Para sa akin, ayos din to. Ano sa tingin mo? Halos yun na lahat. Inom muna ako ng tubig. Umupo ka. Niloloko lang kita. Mga invento ko lang yan ng pang livestream. Wala pa ako naging karelasyon. Masaya bang lokohin ako? Naalala ko lang bigla. Sabi ng mga babae sa klase na ang katawan mo ay sexy. Ano ba itong sinasabi ko? Kailangan ko pang mag-memorize ng script. Alis na muna ako. Hi, mga baby! Ako si Shazzy. Ngayong gabi sa live streaming, may malaking sorpresa. Halika dito. Tantada! Ang bago kong partner, si Shoyi. Ay, Sa totoo lang, magkaklase kami nung high school. Diba, Shoyi? tama. At saka, kaming dalawa, may konting kwento pa. Anong kwento? Bilis, sabihin mo! Sige na, sasabihin ko. Ganito kasi, nung nag-aaral pa ako, sobrang hina ko sa physics. Kaya araw-araw, hinihiram ko ang assignment niya para kopyahin. Pero isang beses, nahuli kami ng guro. Tapos, tumayo pa siya at nagsabing, Guro, ako po mismo nagpahiram sa kanya. May isang beses pa, noong PE class, na-friend ko ang pa ako. Hindi na siya nagdalawang isip, binuot na ko papunta sa clinic. Ang bait mo naman. Ang bait niya sobra. Magkita tayo forever. Pagkatapos noon, nawalan kontak namin. Pero ilang araw lang nakalipas, nagkita ulit kami sa isang cafe. Mga baby, halika. Tingnan niyo itong design na ito. Ang ready to eat pajamas. Si Su mismo ang magmumodel. Bilisan mo. Itaso pa ng konti. Yung kamay niya. Patay na ako. Grabe. Alam din ang vibe. Hala. Wow! Ang galing! Mga sis, dito kayo tumingin. Kaya siya tinawag na ready to eat kasi... Oh! Salamat mga fun babies. Sold out na itong design na ito. Pero meron pa kami isa. Bukas ulit sa parang oras. Salamat ha. Bye-bye!
Bukas, lilipat na ako dito. Sige. Kung ganun, mga bandang 12:00 ng tanghali, pag dumating ka na, huwag mong kalimutang pindutin ang doorbell. Sige. Shuye, anong ginagawa mo? Bakit hindi pwedeng ako? Huh? Sa panaginip ko, pinahirapan ako. Pagising ko, may luha talaga. Panaginip lang yun. Pero, mas nagkakakilig kasi sa script ko. Shuyi, sobrang sakto sa oras. Pag sinabing 12:00, talagang 12:00 dumating. Ay, Hi! bakit namumula ang mukha mo? Sobrang init ang panahon. Ang aircon, masyadong mataas ang temp. Pasok ka, pasok ka. Ang laruan ko. Nakalimutan ko. May isa rin sa kwarto. Sa'yo ba to? Nakita ko lang sa tabi ng kama. Itong maliit na dolphin ay galing sa pamangkin ko. Naiwan niya lang dito. Buti na lang nakita mo. At ito pa, may kasama ba ito na data cable? Hello? Hello, Shazi. Yung reunion, nakaset sa Sabado. Kailangan mong pumunta, ah. Sige, darating ako sa oras. Ngayong gabi, may gagawin ako. Hindi ako makakapunta. Gusto mo ba na ihatid kita na maaga? Hindi na kailangan. Mamaya, magta-taxi na lang ako. Shazi, ang tagal na natin hindi nakita. Nasa Liming ako, branch office. Kung may oras ka, pwede mo kong kontakin. Shazi, bakit iniiwasan mo ako? Iniiwasan ka. Yung oras ng reunion, 5 minuto na lang, malilit na tayo. At isa pa, huwag mo akong hawakan. Uy, grabe! Hindi ba't ito yung golden couple natin dati? Halika, kailangan magkatabi kayo. Shazi, hindi ka talaga mapapantayan ng ibang babae. Sa tagal ng panahon, lalo ka pang gumaganda. Ano ka ba? Maganda naman talaga si CJ. Pero ako si CJ, parang kalating magka-industriya. Pero yung panina ni CJ, medyo mahirap banggitin. Anong ibig mong sabihin? Sabihin mo ng diretsahan. Ano bang trabaho ni Shazi? Tingnan mo suot niya, gayang ka proactive. Anong trabaho kaya yun? So, para sa'yo, ang pagiging maganda ay isang panganib sa trabaho. Sobrang safe mo. Mula college hanggang ngayon, wala ka siguro kahit anong panganib. Ay, oo nga pala. Ako naman, ang trabaho ko leisure business. Katulad ng sinabi ni Yuja, lahat naman tayo matatanda na, wala namang dapat itago. Normal lang ang libangan,
At saka, kamakailan, makarating sa bahay namin ang disenyo ni Mr. Yamamoto, mga limitadong edisyon para sa mga dating kaklase, lahat may 20% discount. Halika kayo. Shansi, Sige. Magkwento naman tayo tungkol sa ibang kaklase. Tama nga pala, kumusta na si Shuye ngayon? Kumusta na ba siya kamakailan? Alam ko. Dati kasi, nakatira siya sa tabing bahay namin. Hindi magandang kalagayan niya. Maagang pumanaw ang mama niya. At bumuo ng bagong pamilya ang papa niya. Kaya nakatira siya sa tito at tita niya. Pero matapos siyang huminto sa pag-aaral, wala na akong narinig tungkol sa kanya. Siguro, hindi na magandang kalagayan niya. Hindi Chenwei, ang drama mo naman. Sa mga hulamang walang basehan lang, agad mong iniisip na hindi magandang buhay ng tao? Sa atsura niyang yun, kahit saan siya, magiging top choice siya. Huwag kang basta naglalagay ng label. Shazi, hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Sige. Bihira lang tayo magkita ng ganito. Huwag tayong umuwi hanggat di tayo nalalasing. Ha? Sige. Para sa ating samahan. Cheers! Mauna na muna ako. Pasensya na. Shazi, ihatid na kita pa uwi. Sira ulo ka ba? Zizi, hindi ko alam nito mga taon bakit hindi mo na ako pinapansin. Pero gusto ko talaga sabihin, noon kasi ako ang... Shuye, bakit ka nandito? Umuwi na tayo. Hindi ako lasing. Seryoso, hindi ako lasing. Kaya ko maglakad ng diretso. Namamagang labi mo. Siguro kasi kanina, ang dami kong kinain na maanghang. Oo nga pala. Kanina yun si Chingwili naman yan. Kusang manghipo sa akin. Ayun, binigyan ko siya agad ng sipa sa betlog niya. Shuye, natatakot ako. Huwag kang matakot. Nandito ako. Ano bang sinabi ko kanina? Ulitin mo nga. Sabi mo kanina, may takot ka sa matataas na lugar. Hindi pwedeng umangat ang dalawang paa mo sa lupa. Kung hindi, ang math teacher tatawagin ng mama mo sa opisina. Tama. Takot ako sa taas. Huwag mo akong ibaba sa sahig. Nasa kama ka naman. Tignan mo. Hindi pwede. Shuye, ang ganda ng ilong mo. Ang ganda ng labi mo. Ang gwapo mo talaga. Mas gwapo ka kaysa kay Chenwillian. Gusto mo ba? Siyempre. Sobra gusto ko. Mga mahilig sa gwapo sa livestream, swerte kayo. Kahit bahagyang ibenta mo lang, tsak aangat bigla ang benta natin. Dudurugin natin si Yuja nang walang natira. Tayo, walang matitirang buo.
Sino yan? Anong nangyari? Sisi, may sasabihin ako sa'yo. Isang napakalaking kalokohan. Bilis, sabihin mo. Yung ka-online ko na naging boyfriend ko, mas bata siya ng 5 taon sa akin. Pakiramdam ko, ang sama-sama ko. Eh di makipaghiwalay ka na lang. Hindi pwede. Sobrang lakas niya sa kama. Talagang nabulag ako. Sinasabi ko sa'yo, ang batang 20 anyos, iba talaga. Sinasabi nilang maiksi ang pamumulaklak ng lalaki. Sabi pa niya, may kuya daw siya na sobrang gwapo. Pinupuri niya ng todo-todo, pero ayaw ipakita ang retrato. Sabi niya, baka daw may love ako doon. Sobra namang OA nun. Nag-years tuloy ako kung anong itsura ng kuya niya. Oo nga eh. Malay mo, pwede pong subukan. Ay nako, tama na nga. Ibababa ko na. Kuya, may malaking bagay akong sasabihin. Maniwala ka sa akin. Hindi talaga ito para manghiram ng pera. Sige, sabihin mo. May girlfriend na ako. Ang ganda-ganda niya sobra. Pinadala kong litrato niya sa WeChat mo. Kuya! Hoy, kuya, ba't hindi ka nagsasalita? Sabi nila, yung best friend ng girlfriend ko, hanggang ngayon, wala pa ring boyfriend. Ipapakilala ko mabubuting kaibigan ko sa kanya lahat. Siyempre naman, mga binitilyo pa lang sila. Siguradong mas malakas ang katawan nila kaysa sa mga lalaking 20 anyos pataas. Ay nako, pasensya na. Nakalimutan ko kuya, 24 ka na ngayong taon. Wala akong ibig sabihin na masama tungkol sa'yo. Kuya?